Ano raw ba yung magandang gawin? Kung magrerenta ka ba or bibili ng bahay mga tropa? Depende yan mga tropa kung ano yung goal mo sa buhay at saka yung sitwasyon mo. Yung dalawang yun, very vary mga tropa. Kasi pwedeng hindi akma sa iyo yung pagrerenta dahil sa sitwasyon mo sa buhay at saka yung goal mo sa buhay mga tropa. Pero para sa akin parehong maganda mga tropa. Kagaya ng sinabi ko, depende talaga yan sa sitwasyon mo at saka sa ginagawa mo sa buhay mga tropa, sa goal mo mga tropa. Dito tayo sa lake nag-fishing. Sabi nga nila, may mga Pilipino kasi na mas komportable sa pagrerenta at meron din mga Pilipino na komportable rin sa pagkakaroon ng sariling bahay mga tropa. Well, babanggitin ko na lang mga tropa yung mga good sides ng dalawang bagay na yan, yung pagrerenta at saka ng pagkakaroon ng mortgage mga tropa. Unahin natin yung pagrerenta mga tropa. Sa pagrerenta kasi wala ka nang ibang iintindihin pa mga tropa. Iintindi mo lang yung bayad. Diba? Tira ka na lang, hindi ka mamumulima kung merong nasira. Tatawagin mo na lang yung landlord mo, yung may-ari ng bahay, para gawin yung sira sa bahay mo. Isang magandang advantage yun kapag nagre-renta ka lang dito sa Canada. Tapos magbabayad ka lang, di ba? Hindi ka magbabayad ng home insurance, hindi ka magbabayad ng mortgage loan, hindi ka rin magbabayad ng property tax. Tapos depende pa to mga tropa, no? Kasi may mga nagpapaupa rito na sinasama na yung utilities doon mismo sa renta. Meron namang hindi. Mas maganda mga tropa kung makakuha ka ng renta na kasama na lahat. Utilities. Meron pa nakakakuha talaga, pati internet ay sinasama na ng may-ari ng bahay. Kaya yun ang isa sa mga advantage ng mga nagrerenta mga tropa dito sa Canada. Wala ka nang iintindihin. Tag ito, kapag may nasira, di ba? May nasira nga pag may nasira nga tatawag mo sa may-ari. May kumakagat mga tropa. May kumakagat. So, isa rin sa advantage ng mga magandang sa mga nagrerenta kasi kapag gawa rin na ng trabaho. Sabi ko nga, di ba, sitwasyon sa buhay. Kasi minsan kapag yung trabaho nila ay nadidestino sila sa iba't ibang lugar, di ba? Karaniwan dyan yung may mga higher position, mga tropa. Nadidestino sila sa iba't ibang lugar. So, hindi nila kailangan mag-stay sa isang lugar. Let's say kapag sa loob ng 3 buwan ay kailangan naman nilang lumipat sa ibang lugar, gawa nga ng nature ng trabaho nila mga tropa. Pero mas maganda pa rin talagang merong bahay, sabi nga nila, di ba? Kasi meron kang nauuwian, sa iyo yun na yung property. Tapos sa iyo na yung property, tapos may privacy ka mga tropa. Kasi sa nagrerenta nga pala, isa sa mga downside ng mga nagrerenta mga tropa ay yun nga, minsan kapag lalo na sa mga nag-apartment, may quiet time yan tapos hindi ka pwedeng mag-accommodate ng bisita. Tapos yung iba pang mga katropahan natin ay may mga pets pa, diba? Kapag may pet ka, may alaga kang aso or aso or pusa, ay hindi ka pwedeng magrenta basta-basta. Mahihirapan ka makahanap ng mga apartment or condominium na nag-accommodate ng pets mga tropa. Isa rin sa mga disadvantage ng mga nagrerenta yung mga tropa. Unlike kapag may bahay ka, pwede ka mag-alaga ng pets mga tropa, ng aso, pusa, di ba? Pag lang yung mga pang-farm na pang-alaga mga tropa kasi bawal yun dito. Siyempre kapag ka nagrerenta ka rin, pag may nasira nga, di ba? Yung sinasabi kong maintenance.
kapag may nasira dyan, ay sagot na ng may-ari. Tatawag mo lang sa kanila, kahit anong oras yun mga tropa. O nasira yung gripo sa madaling araw o sa umagang-umaga, di ba? Aga-aga nasira yung gripo. Itatawag mo lang yun. Oops. Kumakagat na naman. May kumakagat na naman. Diba? May kumakagat. Yun nga, sa mga nag-mortgage naman, well, yung feeling ng feeling ng may, hindi peace of mind tawag doon yung parang palagay yung loob mo para kang laging at ease kasi sa yung bahay may privacy ka, diba? May peace of mind ka minsan, meron kang pwede mong gawin ang mga gusto mong gawin sa bahay kasi yung mga nagrerenta nga pala, yung mga disadvantage ng mga babae, hindi mo basta-basta pwedeng galawin. Hindi mo basta-basta pwedeng galawin hanggat walang paintulot ng may-ari. Halimbawa, gusto mong magkabit ng ganito, gusto mong mag-decorate ng ganyan, gusto mong pinturahan kasi ayaw mo yung pintura. Ay hindi mo pwedeng basta-basta gawin yung mga tropa kasi kailangan mo muna magpaalam sa may-ari. Yun ang disadvantage kapag nag-renta ka. Yun nga, ang advantage ng nag-renta ay syempre wala ka ng upfront cost. Ibig sabihin ng upfront cost, wala kang mga down payment, wala kang ikot kapag bukuha ka ng bahay. Lahat yun ay sinasagot ng may-ari mga tropa. Diba? Ang maganda lang ito para sa akin sa mga nagre-renta, diba? Lalo na sa mga nag-i-invest. Ito ang advantage ng mga nagre-renta, yung tinatawag na opportunity cost. Halimbawa, bigyan kita ng example by numbers. Halimbawa, ang renta mo sa bahay ay 1,000. Let's say lang, halimbawa lang, by numbers lang to. Well, mahirapan ka na makakuha ng 1,000 ngayon sa panahon ngayon. Pero example lang, $1,000 ang renta mo. Tapos ang binabayaran ng may-ari ay let's say ay 1,500, diba? Kung kukuha ka ng bahay at say mong binabayaran mo ng 1,500, lugi ka na ng 500. Pero ang sinasabi ng iba na hindi ka naman daw nakakabuo ng equity kapag wala kang mortgage mga tropa. So ito yung tinatawag kong opportunity cost. Kung ikaw ay nag-i-invest, let's say sa stock market or sa business mga tropa, yung difference ng $500, let's say, diba, 1,000 ang binabayaran mo. So meron ka pang extra 500, diba? Na hindi mo binayaran kasi hindi naman sa iyo yung bahay. Pwede mo siyang i-invest. Pwede mo siyang ibili ng stock sa stock market or ETF or index fund. Pwede mo rin siyang idagdag sa puhunan mo sa negosyo, or kung meron kang idea o meron kang gustong buksan na negosyo, pwede mo siyang idagdag, diba? O kaya pwede mo siyang pagpapalago ng negosyo mga tropa, diba? Yun yung tinatawag kong opportunity cost. Na oo nga, merong equity yung may-ari, pero ang panlaban naman nagrerenta, yung opportunity cost kung tinatawag. Pwede mong kung hindi ka naman nagbi-business at hindi ka naman nag-stock market, at nagta-travel ka, let's say nagta-travel ka or nagaganto ka, diba? Nag-outdoor ka. Pwede mong idagdag 'yon sa mga travel fund mo. Yung 500, di ba mga tropa? Pwede mo siyang idagdag, diba? Yun yung sinasabi ko na opportunity cost na nawawala sa mga may-ari ng bahay o sa mga nag-mortgage mga tropa. Kasi yung binabayad nilang extra 500, di ba? Yung 1,500 nga yung mortgage loan nila. Hindi pa kasama doon yung maintenance, hindi pa kasama doon yung property tax, hindi pa kasama doon yung home insurance at kung ano pang mga ginagastos kapag ikaw ay homeowner na dito sa Canada. Hindi pa kasama 'yon. Total mortgage loan lang. For example lang naman mga tropa, no? I-exclude natin yung
mga iba pang bayarin dun sa sa bahay mga tropa. So 'di ba, isipin mo kapag nagrerenta ka, hindi ka na magbabayad noon. Tapos yung mga dapat na supposed to be na dapat ibabayad mo doon sa tinatawag ko mga phantom cost yan eh. Tinatawag natin phantom cost after ng mortgage loan ay pwede mong ilaan sa ibang bagay. Yun yung opportunity cost na tinatawag sa mga nagrerenta na hindi nakikita ng iba. Yun ang advantage ng para sa akin yun ang pinakamalaking advantage ng mga nagrerenta mga tropa, yung difference na binabayad ng mga homeowner against sa mga nagrerenta. Katulad ko, di ba? Ako, meron akong homeowner na ako sa Canada. Meron na akong mortgage, mga 15 years na akong merong mortgage sa Canada. Pero meron akong renter eh. Ito isa sa mga idea or isa sa mga secret ng mga kumukuha ng bahay ay pinauupahan din nila yung kalahati ng bahay nila. Let's say yung kabilang kwarto or basement, karaniwan yung basement ay pinauupahan nila ng let's say mga 50% or 80% ng kanilang mortgage loan mga tropa. Mas maganda kung 100% kung mababayaran ng nagrerenta sa'yo yung buong mortgage loan mo mga tropa. Mas maganda yon kasi talagang 100% ay na-offset mo yung mortgage loan mo mga tropa. Mas maganda kung magagawa mo yon ay mas maganda yung mga tropa. Yun ang mga advantage ng mga may bahay mga tropa. Pero may mga ilan tayong mga kababayan mga tropa na hindi nagpaparenta kasi naiintindihan ko sila eh. Meron silang tawag na gusto nilang magkaroon ng privacy o ayaw nilang mayroong ibang kasama sa ibang bahay, which is talagang at walang masama rin mga tropa, understandable yun. Talagang may mga Pilipinong ganon naiintindihan ko yun mga tropa. Pero syempre kung ikaw naman ay practical sa buhay ay pwede mong paupahan yung bahay mo, yung kalahati ng bahay mo mga tropa. Meron pa akong kilala mga tropa, binata siya dito sa Canada. Nagsimula siya mag real estate. Sobrang tipid nung tao na yun. Sobrang tawag namin dun eh, super sticky. Tikoy kasi bumili siya ng bahay. Tapos ang ginawa niya, sa isang kwarto lang siya tumira. Tapos pinarenovate niya yung bahay, ginawa niyang 6 bedroom. So yung isang kwarto ay kanya, yung 5 kwarto pinaupahan niya sa individual. So na-offset na nabayaran niya yung nabayaran nila yung bids lang pala. So nabayaran niya mismo yung mortgage loan, kumita pa siya. 'Di ba? Tapos yung kita noon, inipon niya ng inipon. Plus may trabaho siyang regular, naging matipid siya, hindi siya gumastos, nag-live below your means siya, hindi siya talagang nagpakita ng, alam mo na, yung sobrang gastos. Tropa, binata to pero talagang inipon niya yung pera niya, inipon niya yung makikita niya, hanggang sa bumili pa siya ng isang bahay dito sa Canada mga tropa. Tapos pinaupahan niya ulit. Diba? Pinaupahan niya ulit. Tapos yun, tuloy-tuloy hanggang ngayon meron na siyang 5 bahay mga tropa. 4 dito sa Saskatchewan at isa ron sa Alberta mga tropa. Diba? Ang galing, diba? Kaya sa mga wala pang obligasyon sa buhay dyan, yung nakapunta dito sa Canada na binata at walang pinapadalan sa Pilipinas, ito ang pinakamalaking advantage ninyo, yung real estate dito sa Canada. Talagang pwede kang yumaman at pwede kang makapag-build ng wealth mga tropa. So balik tayo sa usapan na ano ba mas maganda, renta o bumili ka ng bahay. Depende talaga yan, di ba? Kung ang goal mo ay mag real estate, magtiis ka muna magrenta. Mag-ipon ka. Pag nakaipon ka ng sapat,
sa tingin mo ay kaya mo nang kumuha ng bahay, kumuha ka ng bahay. Mas gawin mo yung sinasabi ko. Kung binata ka, isang kwarto lang paupahan mo. Ay, isang kwarto lang tira mo ron. Tapos the rest ng kwarto o the rest ng bahay, including yung mga garage, paupahan mo, di ba? Pero dito, nagpapaupa ng garahe. Kasi wala siyang sasakyan, so sayang yung garahe. Sayang yung wala kasi walang laman. Ang ginagawa niya, kapag winter, pinauupahan niya to sa mga naghahanap ng mga garage. Kasi ibang mga Canadian dito, naghahanap ng mga garage na pwedeng paglagakan na magamit nila, like ng mga sports car nila, or mga tools nila, ay yun ang hinahanap nila. Yung may mga garage ng mga tropa. Tapos, kung meron ka pang extrang paradaan sa backyard mo, yun, isa rin yung pwedeng gawin mo na paupa ka pagdating ng winter. Paupahan mo yung yung parking mo sa likod ng bahay. Pwede yun dito mga tropa. Talagang profitable yun at talagang pwede kang kumita rin doon mga tropa. So, depende rin mga tropa, no? Depende rin kung ano yung goal mo nga, di ba? Kung goal mo ay yumaman, pwede ka ring mag-mortgage. Pero kung wala ka pang pera, pwede kang magrenta. Diba? Kung masyado mong binavalue yung privacy, tapos meron kang bahay, hindi mo pa talaga pwedeng paupahan yung bahay mo kasi yun nga, kailangan mo ng privacy at ayaw mo ng may ibang tao, which is understandable yun. Naiintindihan natin yung mga tropa. May mga tropa tayong talagang ganun. Talagang naiintindihan natin yun. Tapos kung gusto mo naman talaga magpaganda ng bahay at hindi ka nag-i-invest or gusto mo lang talaga ay magkaroon ng sariling bahay, why not na kumuha ka ng sarili mong bahay mga tropa? Walang masama doon, di ba? Depende talaga sa goal mga tropa kung ano yung gusto mong gawin sa buhay at kung ano yung sitwasyon mo mga tropa. Yung dalawang yun. Pag yung tinanong mo sa sarili, ano ba ang gusto kong gawin? Ano ba ang sitwasyon ko ngayon? Ano ba ang goal ko? Kung nasagot mo yan mga tropa, saka mo malalaman kung ano ang gusto mong gawin, kung gusto mo bang magrenta or mag-mortgage mga tropa. So yun lang mga tropa, sana nalinawan ka sa ating konting usapan ngayon. Nandito tayo sa lake, hanggang ngayon wala pa tayong huli mga tropa. Pero kahapon nakahuli ako, pinawalan ko rin. Hindi naman kasi ako nag-keep ng isda rito eh. Parang parang for fun lang or for leisure. So yun lang mga tropa, no? Sana meron ka nakuhang konting value sa ating usapan ngayon mga tropa. At kung meron ka nakuha, tulungan mo naman ako, mag-subscribe ka dyan mga tropa. Alam kung wala pa nagsasubscribe dito sa YouTube account ko, pero mag-subscribe ka mga tropa kasi malaking tulong to para sa akin. At marami pa tayong magagawa o marami pa akong maiko-content tungkol sa buhay Canada kapag ikaw ay tinulungan mo kung dumami ang subscriber ko mga tropa. So yun lang mga tropa, ingat ka at sa muling pagkikwentuhan mga tropa. Ingat ka, paalam. Mwah!